she was actually very afraid pagdating niya sa bahay. Bumangga pala sa kanya. Pagkabundol, whiplash siya. Hopefully, maabutan pa namin ang police station. Hello fam, good afternoon. At magsa-start pa lang ang ating video for today. Sobrang na busy ang family and surprisingly, sinurprise ako ni Mami kaninang morning. And yeah, she was actually very afraid pagdating niya sa bahay. Kasi ayun, may bumangga pala sa kanya. Although, nung chinek ko naman yung Odyssey, may mga gas na kasi yung Odyssey. Pero kita mo yung bumper ay umangat. Konting angat yon before, pero ngayon as in lalong umangat siya. So, sa likod daw siya nabundol. So, nagtanong agad ako kay Mami whether na kuha niya yung mga details ng driver na bumangga sa kanya. Hindi pa actually na complete ni Mami yung story sa akin. Pero dahil dun sa nangyari at wala siyang details, napicturean lang ni Mami yung sasakyan. So nakuha niya at least yung plate number ba. So nagnap si Mami, pero pagka uwi niya, the concern right now is okay lang naman dun sa sasakyan. Kasi it's either kung wala masyadong damage or konti yung damage is parang hindi naman namin masyadong priority. Pero ang nangyari is yung neck ni Mami parang may nararamdaman siya. So tinanong ko sa kanya kung ano yung nangyari sa kanya sa loob ng sasakyan. Medyo pagkabundol from the back na whiplash siya. Or parang napapunta siya dito sa manibela mismo ng sasakyan. So right now, ang problem namin is wala kaming exchange nga of details with the other driver. So ngayon, pupunta kami ngayon ng police station. At para makuha ang driver details through dun sa plate number. At may paraan ng mga police usually na para makuha ang mga details or siguro pupuntahan nila yung address based on the plate number nung sasakyan. So very important to kasi just in case na after ng medical exam nga ni Mami ay may damage nga or may mangyari sa kanya, may masamang nangyari dun sa neck niya, ay at least pwede natin mahabol, ika nga, for a lack of better word, yung driver or yung insurance ng driver. So, driving lang kami ngayon. Hopefully, maabutan pa namin ang police station nga kasi medyo late na kami. I need to finish, of course, all my work pa bago kami pumunta ng police station. So, right now, 4:57 na yung police station magko-close ng 5:30. So, sana umabot tayo. Okay, dito na tayo sa Saddle Bridge Police Station. So hopefully hindi malala fam yung mararamdaman ni Mami or lumala pa yung nararamdaman ni Mami. Pero ayun, nakakaramdam nga siya ng pananakit dito sa neck. So ayan, sa police station na tayo. And that's it. Let's see. Filling up si Mami dito. Okay, let's see. Doctor naman. Alright. Ayan fam, so we're done with the police
And si Mommy din meron ng police file number, which is actually yun talaga yung sadya namin dito for the insurance. Yeah. Since nag-consult na si Mommy din ng insurance, ayan. So very good. Ang bilis lang, wala pang 10 minutes to 15 minutes lang yung transaction. So meron na kaming details nung nakabangga kay Mommy, as well as address, the number, the complete model of the car, as well as the VIN. So nirun na ng police officer actually ang check dun sa kotse. So lesson learned, pag nabangga kayo, even scratch, fender bender, sabi talaga ng police officer, you stop on the side And exchange details, plate number, registration. And then so all the details dapat exchange kayo. Kasi nga fam, just in case na may maramdaman kayo the next time. Diba? Gaya kay Mommy ngayon, may nararamdaman siya. Now, it's critical for you to have those information. Kung wala naman, okay lang no problem. Maliit lang yung bangga or fender bender, ayaw mo na i-report, hassle pa. So why not? Pero ayun, medyo may nararamdaman si Mommy ng stiffness sa neck. So, there you go. Ngayon naman, dahil nasabi ko nang may stiffness, ayun, diretso kami sa doctor namin ngayon, which is close lang din dito sa Saddletown. So, we'll see you later. Okay fam, nandito na tayo sa MediPlus Walk-in Clinic, kung nasaan ang aming family doctor. Here you go fam, kawawa naman ng Mommy. May nararamdaman ng Mommy. Sabi ko naman, immaterial or irrelevant yung sa van Siyempre, kung ayusin nila yung bumper na umangat, mas okay. Pero yung hindi okay ay may nararamdaman si Mommy. So, dito na tayo fam. Pasok. Sana daw? Okay. Right. Hey fam, so nandito na kami. Back to the car. And nakakuha na ng medical form si Mommy. And may mga recommendations fam na gamot. Plus 3 times a day. Okay, so gamot lang pa rin. And ayun, may a few emails na from our insurance kasi meron tayong accidental benefit nga with the insurance. So kailangan lang namin mag-fill up ng mga forms and for physiotherapy din. And of course, baka kontakin din namin. Actually, nag-consult na rin kami kay Sis Emma na Alvin and Emma. So thanks sis for accommodating our call kahit na short notice. So ayun, ang galing talaga nito ni Sis Emma at isa siya sa tinawagan namin. Agad. So we were able to more or less plan out kung ano yung mga steps namin na gagawin. Alam naman natin na injury lawyer tong si Sis Emma. So of course, magko-consult pa rin kami moving forward kung ano ang best na process dito. Kasi just in case na lumala to ang sakit ni Mommy, I don't know if she would be eligible for any claim, any damage benefit and whatnot. But moving forward, magko-consult lang kami kay Emma. Thanks, Sis Emma. And we'll catch you later, fam. Pauwi na kami. And I hope maging mabuti ang pakiramdam ni Mommy. Medyo nagsistiff talaga yung neck niya fam. Nahihilo ka ba lab? Hindi pa naman. So far hindi. Pero sabi nga ni Dr. Dogar, it nga may affect for the next few days. Baka daw mag-worse. So just contact them again and yun nga. May mga form na fill upan para sa insurance in case I need physio as well. Yeah, okay. So hopefully hindi siya lumala. Syempre, at makabalik ka ng work. Actually, nag-inform na rin si Donna pala. I sa emailed work my manager. Ayun, yun yung nangyari. Para hindi naman sila surprise fam na
kunyari biglang naka-medical leave si mommy, bakit nag-medical leave? Anong nangyari? What not? So at least ngayon pa lang, as early as now, naka-inform na. So there you go, fam. At hoping for the best. Drive lang kami pa uwi. So again, your prayers would really be helpful. Salamat again sa pagsama sa amin. Ano ba naman to? Na-aksidente si kuya dun sa face niya. Ngayon naman si mommy. We're hoping na parang ganun din kay kuya. Hindi worse. Hindi naman sobrang lala. Hindi lumala ang sitwasyon. And again, thanks again for watching. And Dito na namin tatapusin muna ang video na ito. Kasi gusto ko magpahinga and we'll update you soon. Yeah, so see you on the next video, fam. Hang loose. Why did he said that? And we're back, fam. So, nagutom na ang family. At iniisip namin na sa bahay kumain pero hindi na daw kaya. Aking mga babies. So, punta na tayo dito. Mag-order na ako ng Pizza Hut. At kainin na lang natin dito sa sasakyan. Kasi gutom na talaga sila. Ayan, no? Napapalakpak pa. So, yeah. Wawa naman si mami. Sabi nga ni mami, nag-uusap kami, maintindihan niya sana kung yung nagsusnow, fam, eh. Pero ngayon, di na nagsusnow, eh. Ngayon pa talaga siya nabundol. Ay, nako talaga. Hindi lang nag-a-attentive talaga itong mga drivers. Anyway, kunin lang muna natin ang ating pizza. Daddy, what pepperoni pizza? Lian, anong gusto mong pizza? Pepperoni pizza. Okay. Alright, nandito na yung pizza. Kuya, hold. Lian, hold the smaller one. Hold the smaller one. Kuya will hold the bigger one. No, I want. Matapon, ha? Be careful. Okay, kuya. Don't. Okay, balik na tayo sa car. Pag natapon yan, ha, kuya, we don't have any pizza anymore. It's so hot. So yun. Ay, tinan mo, kahit nasa, ganun talaga kahit hindi ka nag-iisip pagka may mga hindi nag-iisip. Ang sabi nga, kahit gaano ka ka-safe mag-drive, pero yung ibang driver hindi naman safe, accidents still happen. Yeah, ayan nga. Yeah. Mommy, was your car still stinking? Buti ganyan lang talaga. Ay, Yeah. Diyos ko, Bali. mahirap talaga. Bread niya lab eh. Mm. Malambot na. Pero binigyan na ako ng doktor ng reseta ng gamot para sa pain in case daw mag-worse in the next few days kasi nga magka-claim po ako sa insurance. Ay, Yan. may police report. Nagpunta kami police station.